If I get impeached, then that is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. Magandang hapon at nagpapatuloy pa rin po ang ating special coverage ng the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kahit na po nag-adjourn na ang impeachment court, ay patuloy-tuloy pa rin po ang ating coverage. Live dito po sa DZRH at DZRH News Television. Marami pong nangyayari after the adjournment. Ayan po, so kayo po ay aming i-update. Ako pong inyong lingkod, Miss Karen Oyong. At ngayong araw nga po, July 6, 2026. Ayun po, itaga niyo po sa bato, isang makasaysaya na araw po dahil formal na nga pong nag-umpisa ang paglilitis ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kauna-unahan pong Vice Presidente po na sinampahan ng impeachment. At gayon pa man, no-show nga po ang pangalawang Pangulo na napaulat na nasa Davao City. Ayan po, matapos pong ilang mga housekeeping at mga manifestations ng ating mga senator judges para maging maayos at smooth sailing po ang pagdaraos po ng impeachment court at impeachment trial. Ngayong hapon ay nag-adjourn na nga po ito. Ngunit naroon pa rin ang aking partner, ayan po, si RH7 Henry Uri. Magbibigay po siya sa atin ng update mula naman sa defense team ni Vice President Sara Duterte. RH7 Henry, go ahead. Nakaantabay kami, Karen, dito sa Soto Room, Vicente Soto Room, para sa isasagawang live press conference ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa. Any moment from now ay papasok na siya rito para magbigay ng naging pagsasagawa ng depensa sa kanina ay nagpatuloy na impeachment trial. Itong hapon na ito, Karen, ay dito rin nakasaksihan ng taong bayan yung opening statement ni Attorney Sheila Sison, yung lead counsel ng depensa, kung saan ay ipinunto niya Karen ang ilang mahahalagang bagay, kagaya nitong sinasabi niya na dapat itong impeachment trial na ito ay maging fair. She calls for fairness at inipasayos niya, Karen, na itong pagdinig na ito ay magpapatunay na ang demokrasya ay umiiral at ang simbolo ng demokrasya ay pagkakaroon ng fairness sa anumang trial, kagaya nga nitong impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Sinabi rin ni Attorney Sheila Sison kanina sa kanyang opening statement na dahil ang pangalawang Pangulo ay binoto ng 32 milyong piso, 32 milyong botante rather, ay kinakailangang magkaroon ng pagpapahalaga sa kanyang political mandate na demokratikong iniluklok ng kanyang taga-suporta na 32 milyong botante. Ang bukod sa binigyan din ni Attorney Sison itong pag-iwas niya na magiging political theater itong pagdinig na ito dahil dapat daw ay lahat ng charges ay kumprontahin ng mga ebidensya at ang maging proseso ay hindi maging partisan kundi sasalig lamang sa ebidensya at mga legal na batayan na niya ay hindi pwedeng daanin sa political theater. Karen, ang defense ay inaantay na lang namin dito sa Soto Room na ito para magbigay ng mga karagdagang impormasyon pa si Attorney Michael Powa kung ano ang mga susunod nilang possible na hakbang at ano ang kanilang magiging statement pa kung napanood ba ito ng pangalawang Pangulo at ano ang kanyang sabi. Henry, tanong ko lang kasi kanina ay kumbaga nag-roll call yung defense team at yung prosecution at ang sabi ng defense ay ready na rin yung kanilang mga witnesses, tama ba? For today.
Yan ang tatanong ko kay Attorney Powa kung sila ba may mga defense may mga witness na kasama dito. Pero wala kasi kaming naging encounter sa kanilang mga witnesses. Ang tanging nakausap lang namin ay ang mga kanyang mga abogado. At generally, no, Henry, tayo ay nakatutok kanina rin dito sa studio. Yung team ng defense ni VP Sara, ano ba yung kanilang, kumbaga, overall na nararamdaman? Are they confident? And relatively, napakabata, mga mga abogado. Tama ba, Henry? Karen, hindi ko masasagot yan. Siguro magandang matanong natin dyan mamaya ay si Atty. Powa sapagkat ito ay tanging spokesperson lamang ang makapagbibigay linaw nitong tungkol sa pagiging confident nila kahit mga bata yung kanilang mga abogado nga rin. Babalikan kita. Nagsaset up lang kami rito. Then pagdating ni Atty. Powa, we will try to have him live dito sa ginagawa niyong paso. Okay, thank you, Henry. Maraming salamat sa update na yan. Although ang update ay magkakaroon ng press conference si Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage ng the impeachment trial of Vice President Sara Duterte dito po sa DZRH at DZRH News Television. Kumustahin naman po natin sa kabila naman ang House Prosecution Team. Narito ang update ni RH12 Milky Rigunan. Manang Milky, go ahead. Magandang hapon, Karen, sa mga naghihintay na baka maging mahaba ang unang araw ng impeachment trial, napaiksi, 'di ba, Karen? Pero ang sabi nga ay ng miyembro ng mga prosecution team ay talagang inaasahan nila na magiging mabilis ang unang araw dahil ipa-file lamang nila yung mga motion at pagkatapos ay ipipresenta yung nagpakilala yung 11-man House Prosecution Team sa pagsisimula ng impeachment trial kanina, nagtumayo at nisinabi ang kanilang mga pangalan kung sila ay mag-defend sa House Prosecution o kaya naman ay sa depensa. At kanina, naging maganda ang pagbibigay ng opening statement ng dalawang panig. Sa panig ng prosecution, mabanggit ko si Congresswoman Jervil Luistro. Ayon kay Luistro ay hinihingi niya ang pagkakataong ito para sa taong bayan na manood, subaybayan ang kabuuan ng impeachment trial para maunawaan dahil ang sabi niya ay isang mahalagang event ito sa ating kasaysayan dahil ito hindi lamang pagpapatalsik sa isang mataas na opisyal ng gobyerno kundi pagpapanagot kung ano man ang mga nasa reklamo sa ilalim ng Articles of Impeachment. Isa sa mga nakita kong mahalagang napagdesisyonan dito sa pagbubukas ng unang araw ng impeachment trial, Karen, ay yung desisyon sa motion kung bubuksan ba o hindi yung sealed box ng BIR. Napagdesisyonan kanina sa plenaryo o sa Senate Impeachment Court na ibalik ito sa Bureau of Internal Revenue. Ibig sabihin, yung sealed box mananatiling selyado, ibabalik ito sa Bureau of Internal Revenue. Ang desisyon ng Senate Impeachment Court, ibabalik ito at kung merong magmomosyon na ito ay pabuksan, saka lamang muling kukunin yung sealed box na pinag-usapan noon, pinagtalunan, pinagdesisyonan bago matapos ang impeachment proceedings. So yun yung mga ilan sa mga napag-desisyonan ngayong hapon. At bukod dyan ay yung ilan pang mga motion na pagkasunduan na rin na si Senator Chis Escudero ang siyang magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. At bukas ayon sa mga House prosecutors, banggitin ko na lamang pangalan ni Congressman Ridon, Terry Ridon at Joel Chua na baka magsimula na ito yung proper trial bukas. Kasi ngayon, pagsisimula pa lamang ng presentasyon ng mga motion. Pero bukas ay magpepresenta na sila ng kanilang mga witness, mga ebidensya, mga dokumento. Ito rin ang laman ng opening statement kanina ni Congresswoman Jervil Luistro. Pakinggan ang sasabihin ng mga witness
at tignan ang laman ng mga dokumento at ebidensya. Bukas pag-uusapan Article 4 ng impeachment, Articles of Impeachment. Ito, Karen, yung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Elisa Marcos, at former House Speaker, at ngayon ay later Representative Martin Romualdez. Ito yung naging pagbabanta sa buhay nila ni Vice President Sara Duterte. Maraming nagtatanong kasi ito yung pang-apat. Bakit daw itong Bakit yan yung inuna? nauna? Ang Yes. sagot ng prosecution dito, Karen, mas madaling intindihin ng ating mga kababayan. Kung ulit-ulitin mo lamang ipapakita yung mga video ng pagbabanta noon ng Vice Presidente, ay may kita mo ng malinaw yung nilalaman ng reklamo na pagbabanta sa buhay ng first couple at ng dating House Speaker and now later Representative Martin Romualdez. So bukas ay makikita na natin ang pagpipresenta ng prosecution ng kanilang mga witness, mga ebidensya, at kung ang magiging tugon dito ng depensa. Yes, Ma'am. Yes, Manang Milky, isa rin siguro sa nais rin nating maitanong at tinanong rin yata ni Senator Judge Tulfo yung tungkol sa issue naman ng pagbubukas o di naman kaya may mga ebidensya ba na sa executive session dapat talakayin. And I think nilinaw naman ito ni Senator Judge Risa Hontiveros kanina. Pero could you tell us, kasi iba po ang impeachment court kumpara sa normal na korte. Tama ba yan, Manang Milky, sa ating pagkakaintindi? Totoo, Karen. Ito ba yung pinag-uusapan natin, yung sealed box Yes. ng BIR? Oo. Noong una, ang pinagtatalunan dito, bubuksan ba? Tatalakayin ba sa impeachment trial? Ngayon, sumang-ayon ang depensa noon, nabuksan ito pero through an executive session. Pero sa unang araw ng impeachment trial, nagdesisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik na lamang sa BIR itong kahon, at kung sakasakaling merong magnosyon na kailangan buksan, kailangan tignan ang nilalaman ng tax records na naglalaman umano ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio, saka muling didesisyonan, pagtatalunan ng Senate Impeachment Court kung ito ba'y bubuksan o hindi. So far, ang tanong mo, Karen, ibabalik ito sa BIR. And dahil dyan ngayong napag-usapan, sinabi rin ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero kanina, tama ba, Manang Milky, na lahat naman na magiging open naman sa publiko. Merong kumbaga ma-access ng publiko itong mga documentary na evidences, mga amendments and motions, tama ba? So this will be very transparent. Oo, yun ang layunin talaga ng impeachment court. Kaya ang pagkakaiba, ano ba ang executive session in a session ng both Congress at ano ba ang executive session in an impeachment court. So yun ang pinagtatalunan dito. Pero ang sabi nga ng mga senador na dapat ito ay magiging bukas sa publiko. Kaya yung usapin ng sealed box ng Bureau of Internal Revenue, naglalaman ng tax records na mag-asawang Carpio at Duterte, ay ang sabi nga ng Senate Impeachment Court, ibalik muna sa BIR. Kung merong magmomosyon, saka uling kukunin, pagdidesisyonan, pumubuksan. Ayan. So Manang Milky, we were expecting a very long day today, pero mukhang may letdown tayo. Pero kailangan bukas ay handa tayo, tama ba? Ito na yung bakbakan. Oo, dapat handa dahil mukhang ipipresenta na ng prosecution ang kanilang mga witness. At the same time, sa panig ng media naman, ay humihiling kami na sana maging maayos yung accreditation para makapasok dito sa Senado. Bakit? Ano nangyari, Manang Milky? Mukhang hindi na kinaya ng kanilang visitor management system ba yun? DMS? Yung sa dami ng dagsa na mga pupuntang media na ilang araw na nakahang yung system. Kaya pagdating namin kaninang umaga, parang mas matagal pa yung pagpasok mo doon, pag-clear mo ng iyong BMS, kaysa yung naging resulta ng impeachment trial ngayong hapon dahil sandali lamang ngayon. Pero ang sabi nga ng mga opisyal, umiikot kanina si Secretary Bantug ng Clerk of Court ng Senate, at si Attorney Cheloy Garafil na aayusin ang sistema at magiging pangakong maging maganda ang kumbaga ay pagtatrabaho ng media dahil hindi lamang ito ilang araw, ilang linggo, Karen.
inaasang ilang buwan bago matapos ang impeachment trial. Alright, good job Manang Milkit sa lahat ng mga kasamahan natin dyan sa media and hopefully maging productive din ang ating coverage bukas. Yes, magpahinga ka Manang Milky. Sana namin din dito ha, hindi naman kami sa pag-cover. Gusto kong muna ng pagkakataon, pasalamatan din of course ang ating DCRH, RHTV News Team na kasama natin simula ngayong araw hanggang sa pagtatapos ng coverage ng impeachment trial. Alright, thank you Manang Milky. Yan muna ang mga ganap dito sa Senado para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, DCRH special coverage. Ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan reporting live mula sa Senado ng Pilipinas. Samantala balikan natin si RH7 Henry Uri para naman sa ongoing press conference ni Attorney Michael Powa. Go ahead Henry. Karen, ilalapag ko lang itong telepono ko sa harap ni Atty. Powa para makuha natin yung kanyang mga sinasabi. Live press con Atty. Powa dito sa Senado. Kung ano yung nangyari. Okay. Henry, pero nilapag na niya yung phone niya. Maririnig niya ba ako? Yan ang tanong. Lapit pa ng konti siguro para marinig natin ng mabuti si Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Let's try this one more time. Okay. Babalikan natin. Ayusin lang natin ng kaunti yung audio para marinig natin ng mabuti si Attorney Michael Powa. Alright, commercial break po muna tayo. At sa ating pagbabalik, himay-himayin po natin, i-breakdown po natin ang mga malalaking naganap. The impeachment trial mismo of the first vice president, or the first impeachment trial of a vice president ay napaka-historical nga naman. Pero marami rin po tayong mga punto na naisabalikan. At syempre sa lahat po ng mga nanood at nakinig po sa buong maghapon, eto po marami rin pong mga konting mga opinyon at syempre mga konting hinaing ika nga. Pero at the end of the day, ayan po, ang impeachment trial ay natuloy din, naisagawa rin at babalikan natin ang mga detalye maya-maya po lamang. Ang ating oras sa 5:48. Jolina Magdangal po for Magandang hapon Pilipinas, sa ating oras sa 4 na minutos bago po mag 6:00 ng gabi. Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte impeachment trial at DCRH special coverage. If I get impeached, then that is my end. At nagbabalik po tayo, tuloy-tuloy pa rin po ang the impeachment trial of Vice President Sara Duterte live dito po sa DZRH Radio at DZRH News Television. Although maaga po nag-adjourn ang impeachment court sa Senado ngayong unang araw, June 6, asahan po natin mahaba-haba pong usapan ang ating pong babantayan na bukas. Samantala, nasa linya na natin si RH28 Raymond Dadpaas. VP Sara Duterte hindi maaaring pilitin na humarap sa impeachment trial. Sino nagsabi niyan? Go ahead, Raymond. Miski hindi maaaring pilitin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa impeachment trial laban sa kanya. Ito ang binigyang linaw ni Attorney Reginald Tunggol na siyang nagbabalik na spokesperson ng impeachment court. Ayon kay Tunggol, labag sa right against self-incrimination kung pipilitin ang pangalawang Pangulo. Ang pagharap ng kanyang mga abogado at pag-file ng mga sagot at motion ay sapat na upang ikatawan ang pangalawang Pangulo. Ito ay tugon doon sa kahilingan ng prosecution na kanina ay dapat basahin ng isa-isa yung 4 na articles of impeachment laban sa Pangulo at hilingin ang personal na sagot ng isinasakdal. Pakinggan natin si Attorney Reginald Tunggol. Cannot be compelled to attend. One, because meron po siyang right against self-incrimination under the Constitution. Hindi rin po siya kinakailangang
pumunta naman kasi wala namang pangangailangan sa pagpunta niya dahil nare-representa na po siya ng kanyang mga abogado. At yung depensa niya ay nare-representa na rin yung answer niya po na final. Unless voluntarily she will come. Yeah, it's up to her po. Wala pong magagawa ang sino man para pilitin siyang pumunta. Sir, attorney, pa-clarify na. Si Attorney Reginald Tunggol ang spokesperson ng impeachment court. Una nito ay bilang o inisa-isa nito yung mga kaganapan sa araw na ito. Una ay yung formal opening ng impeachment trial sa pagitan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ngunit kasunod nito ay ang pagpili ng panibagong presiding officer sa katawan ni Senador Francis Chis Escudero na ibinoto ng mayorya ng mga senador. Tumagal ang debate dahil sa pag-question ng magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa proseso na malinaw daw sa ating saligang batas na ang presiding officer ng impeachment ay ang Senate President at hindi maaari na pumili ng iba pa. Pagamat ang kinakatwiro naman ng kabilang kampo sa magitan nila Senador Francis Kiko Pangilinan ay maaring o walang ipinagbabawal sa kanila na pumili ng ibang presiding officer at naayon din ito sa rules of the Senate na kanilang inamyendahan doon sa kanilang sesyon noong June 3 at naaprobahan noong June 17 na special session. Ito yung dalawang sesyon na o dalawang araw ng sesyon na matatanda na hindi dinaluhan ng noon ay nasa majority ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano bago na agaw ngayon ng bagong mayorya. Raymond. Yung BIR box ay nilinaw naman na isusuli ito sa Bureau of Internal Revenue at depende pa ito kung darating ang araw na i-request biya na ipresinta bilang bahagi ng ebidensya ng prosecution. Bukas sa Miss Kay, dalawang opisyal ng FBI ang inaasahang haharap sa Day 2 ng impeachment trial. Raymond, tanong lang natin siguro kasi marami rin ang dahil nga nabanggit mo yung usapin sa presiding officer at mukhang na-settle naman na yan ang presiding officer ay si Senator Chis Escudero. May mga nagtatanong ano na ang magiging parte ni SP Sherwin Gatchalian dyan at bakit magkatabi pa rin daw silang nakaupo sa kumbaga dun sa elevated o yung sa rostrum? Ang pagkakabanggit kanina ay yung Senate President ay dapat din lang na nandoon sa taas dahil apang hindi ng bahagi ng respeto ng doon Kortesiya. sa posisyon ng Senate President. Dahil matatandaan mo, Ms. Kay, yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada na ang presiding officer ay ang Chief Justice ng Korte Suprema ay hindi rin bumaba. Ang noon ay Senate President. So dalawa yung nakaupo doon sa taas ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. At yun ang kanilang sinusundan sa pagkakataong ito, Ms. Kay. Ayun. So at least malinaw na kasi maraming nagtatanong and of course this is also a courtesy to the position of the Senate President of the Philippines, Raymond. Yun yung pagkakabanggit kanina at yun yung kaibahan kasi dito inamin din naman nila na yung siyempre gusto nila ng mas mabilis na proseso dahil nga amongst the senators na nasa majority sa ngayon, si Senator Francis Chis Escudero ang meron ng previous experience sa ganitong klase ng impeachment at isa siyang abogado na meron din karanasan sa korte kaya siya na yung pinili nila para mas mapabilis yung proseso ng impeachment. All right, thank you Raymond. We have a long day ahead tomorrow at kailangan ready kayo dyan sa Senado. Iyan muna mga kaganapan dito sa Senado, bagamat dito pa yung ilang mga bahagi ng prosecution at ganoon din ng defense. May mga pag-uusap pang nangyayari at pag-ugnayan sa ating mga kasamahan sa media mula sa panig ng prosecution o sa House of Representatives at sa defense, yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Babalik ang Day 2 ng impeachment trial alas 2 ng hapon bukas. Para sa Vice President Sara impeachment trial,
Para sa DZRH Special Coverage dito si RH28 Raymond Adpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH28 Raymond Adpaz na nag-uulat live din sa Senado. 3 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi, balikan po natin ang naging press con naman o isinagawang press conference ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang mga detalye babalita ni RH7 Henry Uri. Henry? Karen, katatapos lamang ng naging press conference ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng depensa sa panig ng pangalawang Pangulo na ngayon ay tina-trial dito sa impeachment court ng Senado. Ilan sa mga binanggit ni Attorney Poa, Karen, ay ang kahandaan nila na paupuin sa witness stand ang kanilang mga testigo kung kanina ay tinawag. Pero ayon sa kanya, kahit naman hindi ito natawag, ay handa pa rin sila at bukas kung sakasakali na isasalang yung kanilang mga testigo ay nakahanda pa rin sila at nakahanda rin ang mga ito. Tungkol doon sa Karen, sa BIR box na nag-ruling na nga ang impeachment court na kinakailangang ibalik ito sa BIR, sinabi muli ni Attorney Poa na wala naman sila ang noon pa man na hindi pagsang-ayon na mabuksan ito sapagkat anya ay ito namang BIR box na ito, kung talagang tatanggapin at kung talagang kakailanganin ay walang problema sa kanila, papayagan nila ito. Pero dahil nga sa naging ruling nga kanina ng impeachment court ay ibabalik na ito sa BIR. Hindi pa nakakausap din, Karen, ayon kay Attorney Poa, wala pa silang naging pag-uusap ng pangalawang Pangulong Sara Duterte hinggil sa unang araw ng impeachment trial sapagkat anya ay wala pang room for discussion sa kanilang dalawa at hindi pa sila nakakaroon ng tsansa na magkausap maging kahit na sino sa panig naman ng mga defense lawyer ng pangalawang Pangulo. So bukas ay babalik ulit ang mga abogado ng defense para sa pagpapatuloy ng impeachment trial dito sa Senado, Karen. Okay, so Henry, pero kahit wala pang pag-uusap si Attorney Michael Poa at si VP Sara, naglabas naman siya ng statement ukol naman dun sa hindi niya personal na pagdalo sa impeachment trial dyan sa Senado. Tama ba, Henry? Oo, kanina nga ay nagpadala na ng statement ang pangalawang Pangulo at sinabi niya na ang pagdinig namang ito ay nakasalig sa konstitusyon at ito ay bahagi ng constitutional mandates ng mga senador na magkaroon ng trial kung sino man ang masasakdal sa impeachment court at hahayaan na anya ni Vice President Sara Duterte na itong impeachment trial na ito ay magbatay ang paghusga sa ebidensya at sa mga testigo at sa katotohanan na ilalatag at ilalabas dito sa impeachment court. Kanina rin ay hindi rin pinalampas ng pangalawang Pangulo dun sa kanyang statement at sinabi niya na yung opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na kung siya, si Vice President Sara Duterte, ay dadalo siya sa impeachment court. Sabi ng pangalawang Pangulo, walang bearing o hindi, walang bigat kahit ano paman yung sinabing yon ng presidente sapagkat itong impeachment trial na ito nga ay konstitusyonal at hindi ito dapat isinasaalang-alang o hindi ito dapat ibinabatay, Karen, sa anumang public opinion. Alright, maraming salamat Henry. Nag-uulat live muna dyan sa Senado at bukas mahaba-haba ang araw na ating inaasahan na Henry. Oo, pero then again, naging maayos naman so far sa pagtaya din ni Attorney Michael Poa at pagsalita nga ng defense para sa kanya at sa kanyang team sa defense ay naging maayos naman at wala namang naging problema dito sa first day ng impeachment trial. So mula dito sa Senado para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, DZRH Special Coverage. Ako si Henry Uri. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat RH7 Henry Uri, partner. Ayan, na live nag-uulat mula dyan sa Senado. Ang labas naman ng Senado, kumusta naman? Buong maghapon yata nagkaroon ng mga kilos protesta, mga rally, at kung ano-ano pang mga aktibidad in support of Vice President Sara Duterte and
di man against, pero kumbaga paggawa ng mga kilos protesta laban naman sa Vice Presidente. So tanungin nga natin kung ano ang naging sitwasyon at ano ba ang assessment ng ating mga otoridad ukol naman sa seguridad at kapayapaan sa labas o sa bisinidad o sa perimeter ng Senado. Nasa labas po ng Senado, general peaceful din daw, sabi ng NCRPO. Yan po ang naging sitwasyon dyan. Para sa mga detalye, babalita ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle, go ahead. Naging mapayapa sa pangkabuuan ni Skeyano yung sitwasyon dito sa labas ng Senado matapos yung kabi-kabilang kilos protesta ngayong unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila din ito nung nangyari na bahagyang girian sa pagitan ng mga pulis at ng mga rallyista na nagmarcha naman mula doon sa Film Center sa Pasay City patungo dito sa mataas na kapulungan. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, wala namang kaguluhang nakaapekto sa paglilitis sa pangalawang Pangulo mula sa kasalukuyan na halos 6,000. Posible daw na mabawasan bukas yung police deployment dito dahil inaasahan din na mababawasan yung mga pagtitipon. Sinabi ni Aberin na paghihiwalayin ng pulisya yung mga grupong pro at anti-impeachment upang hindi sila magpang-abot at maiwasan yung anumang tensyon. Mananatili naman anya sa full alert status yung hanay, depende sa assessment nila sa magiging sitwasyon. Pakinggan natin si NCRPO Director Major General Anthony Aberin. Generally, peaceful po tayo sa buong maghapon na deployment po natin. Wala pong nangyaring kaguluhan na pwedeng maka-apekto sa hearing na nangyayari. Adjustment na gagawin natin bukas is, of course, baka magbawas tayo ng deployment natin because we are expecting a while ago na since it is the first day of the trial, baka maraming mag-rally pero konti rin lang pala. Full alert po tayo hanggang Wednesday or in the coming days. Depende po sa assessment natin kung kailangan ibaba or sa heightened alert status. Sa kabila ng deklarasyon na yan ng Hanay Miss Kay, nananatili na mahigpit, istrikto yung ipinatutupad na seguridad dito sa labas ng Senado. Nananatiling nakaposisyon yung mga barikada ng mga barbed wire dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard sa Pasay City. Sa parehas yan na northbound at southbound lane, at nananatili rin na nakapwesto dito yung libo-libo na tauhan ng National Capital Region Police Office. Yung sinasabi na 2,000 na mga taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos, tahimik, mapayapa sila na nag-disperse matapos magsagawa ng kanilang ilang oras na pagtitipon dito sa labas ng Senado. Pero hanggang sa ngayon, may ilan pa ring taga-suporta ang pangalawang Pangulo, ang Vice President Sara Duterte, yung patuloy na nagtitipon-tipon dito sa labas ng mataas na kapulungan. Para sa VP Sara impeachment trial, Giselle, oo. Giselle, so kumusta na ang daloy ng trapiko dyan? Sabi mo nandyan pa yung mga barikada. So ibig sabihin, hindi pwede munang dumaan ang mga pribado at pampublikong sasakyan dyan. Tama ba? Kung ikukumpara kaninang morning, Miss Kay, sa naoobserbahan natin ay may ilan ng mga motorista yung dumadaan doon sa southbound lane nitong Jokno Boulevard na kanina itong dalawang linya, itong southbound at northbound lane ay hindi madaanan ng parehong mga sasakyan maliban na lamang doon sa mga papasok nitong Senado, doon sa mga lalahok sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Pero ngayon ay matapos nga yung deklarasyon ng Hanay at hindi na rin kasi okupado ng mga rallyista itong southbound lane, ay may mga motorista na tayong nakikita na dumadaan sa nabanggit na bahagi nitong Jokno Boulevard, pero itong southbound lane ay nananatiling sarado sa daloy ng mga sasakyan. At magiging ganyan din, inaasahan natin ang sitwasyon na bukas ng sabihin natin umaga hanggang magsimula o papalapit na magsimula muli ang pangalawang araw ng impeachment trial dyan sa Senado, kasi 2:00 ng hapon magsa-start ulit, Giselle. So isasara din ba both lanes ulit or yung southbound lane na lang ang hindi madaanan?
Ayan ay Miss Kay, nakadepende rin yan dun sa magiging assessment ng NCRPO, pero bilang bahagi noong kanilang security coverage, yung binabanggit ni RD Aberin ay ganito rin, kung ano yung latag sa unang araw ng impeachment trial ay mananatili siya sa mga susunod pa na araw ng paglilitis at magiging depende doon sa kanilang assessment kung babawasan pa yung police deployment dito. Pero yung mga barikada dito, Miss Kay, sa northbound at southbound lane nitong Jokno Boulevard ay mananatili ditong nakaposisyon. Pero usually kapag ganito na may mga kabi-kabila na mga pagtitipon, lalo pa nga doon lang sa southbound lane ng Jokno Boulevard o doon rather sa northbound lane. Sa southbound lane ng Jokno Boulevard, pinapayagan yung mga demonstrador ay isinasara yan karaniwan sa daloy ng mga sasakyan sapagkat itong northbound lane ay eksklusibo doon sa mga sasakyan na papasok lamang sa mataas na kapulungan. Siguro last question na, Giselle, para makapagpahinga ka na rin at bukas mahaba-haba ang ating araw, yung mga supporters at yung mga hindi sumusuporta, ayan, kay VP Sara, meron bang nagpaplano dyan na mag-vigil? Kasi may mga ganon, di ba? Buong gabi, magsistay sila dyan, magpe-prayer rally sila, magpe-pray over. Wala namang ganong mga nangyayaring mobilization dyan. Meron ditong mangilan-ngilan ng mga taga-suporta, Miss Kay, ng pangalawang Pangulo. Yung ilan sa kanila, sila-sila rin, yung ilang buwan na nananatili dito sa area, nagkakampo sa paligid nitong Senado bilang suporta nga. Hindi lamang noon kay Senator Bato de la Rosa, kundi maging kay VP Sara Duterte. Wala pang impormasyon mula sa kinauukulan sa mga otoridad kung magkakaroon ba dito ng vigil, ng prayer rally. Pero ang sinasabi ng hanay, yung anumang possibility ay kanilang pinaghahandaan, nakahanda daw doon yung mga kapulisan, kabilang na dyan doon sa posibilidad na magsagawa ng pagtitipon yung iglesia ni Cristo mula dito sa Senado at maging doon sa Sandigan Bayan matapos nang maaresto ang Senator Rodante Marcoleta. Okay, thank you very much, Giselle. Para sa VP Sara impeachment trial, the DZRH special coverage, ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH15 Giselle Ricofort, nag-uulat live mula rin dyan sa Senado. 15 minuto na po, makalipas ang 6:00 ng gabi at mag-commercial break lang po muna tayo at magbabalik tayo makalipas ang ilang mga paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Pilipinas, ang ating oras, 6:26. Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. 6:27 na po at nagbabalik po ang ating special coverage pa rin, kahit na nag-adjourn na. We are wrapping up the first day, day 1 po ng the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At hingi nga tayo ng reaksyon mula naman sa Malacanang dahil ang palasyo dumistansya umano sa usapin ng botohan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nasa linya natin si RH14 Leth Narciso. Miss Leth, go ahead. Kaya nanindigan ang Malacanang na hindi makikialam sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon dito ng palasyo sa usapin ng conviction threshold sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, bahala ang Senado sa kung ano ang kanilang magiging pasya sa bagay na ito. Pakinggan natin si Jose Castro. Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad. Debatehan ngayon ang botohan sa impeachment dahil ang nakasaad sa konstitusyon ay kailangan ng 2/3 na boto ng lahat ng senador o 16 para ma-convict ang impeachable official. Pero dahil may ilang senador na hindi makakalahok sa impeachment trial, na pag-uusapan ang posibilidad na ibaba ang conviction threshold. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso. 6:28 na po ng gabi
May report din si Dustin Bayog ng DZRH News Television. Ang prosecution naniniwalang masyado pang maaga para masabi kung sino ang lamang sa unang araw ng trial. O nga naman, first day pa lang, Dustin. Huwag tayong masyadong excited. Meron pang second day bukas. Go ahead, Dustin. Ms. Kay, masyado pang maaga para sabihin na may nanalo na sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ng House Prosecution Panel sa gitna ng pag-deny ng kanilang iapela na i-arraign si VP Sara at i-deny rin ang paisa-isang pagbasa ng articles of impeachment. Ayon sa membro nito na si Representative Chel Jokno, mahaba pa ang trial at bukas pa lamang magsisimula ang paglalatag ng mga ebidensya. Di naman ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Ruizro, panalo na agad na may tuturing ang pag-arangkada mismo ng impeachment trial. Aniya patunay raw ito na umiiral na ang accountability mechanisms matapos ang higit isang taon nilang paghihintay. Pakinggan natin si Luistro. Tagumpay ang taong bayan because we have waited for this impeachment trial for so long and it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today. Dustin? Sa gitna naman ng desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik ang BIR box sa Bureau of Internal Revenue, sinabi ng Council of the Prosecutor spokesperson Ace Barbers na hindi mawawala ang value nito sa kanilang mga investigasyon. Sa katunayan, nagfile na rin ng subpoena ang House Prosecution para sumunong expanded list ng income tax returns ng mag-asawang VP Sara at Mans Carpio. Sinabi ni Luistro kabilang na rin dito ang mga ITR mula sa kanilang mga pinagmamay-aring mga kumpanya. Pinabulaan din ito na hindi sila nagsagawa ng fishing expedition at binigyang linaw na clarificatory hearing ang sinasabing mitra nalinsod dumano sa rules of impeachment at constitution. Sulit tiwalang prosecution sa kanilang mga ebidensya kahit paano maging voting threshold ng Senate Impeachment Court. At yan ang pinakuling latest update dito sa Senado para sa VP Impeachment Trial DZRH Special Coverage. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dustin Bayog ng DZRH News Television. At bago natin isara ang unang araw ng impeachment trial of Vice President Sara Duterte, ihabol po muna natin ang report ni Edniel Parosa tungkol naman kay Senator Rodante Marcoleta na nakararanas di umano ng chest pains at tumaas ang kanyang BP o blood pressure ayon po ito sa CIDG. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Karen, patuloy na inoobserbahan dito sa Campo Crame itong si Senador Rodante Marcoleta. Matapos ng sumukot kalunan, arestuhin na rin ng Philippine National Police dahil sa kasong plunder. Ayon kay Police Major General Robert Alexander Morico II, Direktor ng CIDG, umangay kasi ng sakit sa dibdib at alta presyon itong senador at ngayon ay dinala muna sa PNP General Hospital. Kabilang sa mga medical procedure na ginawa sa 72 anyos na mamabatas ay itong ECG. Sabi ni Morico, kung fit to travel lang sana si Marcoleta, pwede na sana siyang ibiyahe para sa return of warrant sa Sandigan Bayan. Pero dahil sa karamdaman ng senador, maghihintay muna sila ng assessment mula sa mga doktor ng PNP bago mag-ulap sa anti-graft court. Pakinggan natin ang CIDG Director. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Gano'ng kataas daw? Nangyari ang pag-aresto kay Senador Marcoleta kasabay ng unang araw din ng pag-arangkada ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Unang binanggit ni Interior Secretary John Vic Remulla na malamang abuti ng 2 araw ang paranatili ni Marcoleta dito sa Camp Crame. Kaiba ito sa ibang naarestong kapwa-akusado tulad ni ex-Congressman Mike Defensor na pagtapos ng booking, hiniharap na rin agad Sandigan Bayan at ngayon nga ay nandun na sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ang ating oras 6:33 at bago tayong magpaalam, may isa pa tayong ihahabol. Ayan po. So maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay sa ating special coverage. Tuloy-tuloy po ang ating pagtutok dito po sa DZRH at DZRH News Television. Kasama po ang ating mga online platforms at ang ating DZRH Digital. Please follow us sa ating Facebook page, ang ating Twitter account
at of course ang ating YouTube channel. At bukas po day 2, nako, sabi nga po nila ay bukas na ang latagan ng ebidensya. So ngayon po, in-expect natin sana na medyo mahaba-haba, no? Pero eto nga po, maagang nag-adjourn na mga 5, anong oras doon nag-adjourn? 5:21? 12. Ayan, 5:12. Kanina, di ba? Baliktad, 21. 5:12, nag-adjourn ang impeachment trial court sa Senado at bukas sa alas 2 ng hapon ay magpapatuloy ulit ang impeachment trial. Pero bago yan, meron munang pahabol na report si Tina. Ang Department of Justice ipinauubay na sa korte ang desisyon kung sumuko o inaresto ba si Senator Marcoleta. I think meron kasing bearing yan, kung sumuko o inaresto. So RH9 na Tina Nolasco, balita mo yun, Tina? Miss Kay, dumistansya nga ang Department of Justice kung naaresto o voluntaryong sumuko si Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng paggiit ng kampo ng senador na kusang sumuko ang mambabatas at hindi naaresto. Sa press conference sa Department of Justice ngayong araw, sinabi ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. na ipinauubayan na nila ito sa korte, pero ang nakikita na lamang ng DOJ sa ngayon ay para ito sa mitigating circumstances. Pakinggan natin si Yusek T. Ang ganda ng sitwasyon, ipaubayan namin nila sa korte kung ano ba talaga ang tingin ng korte sa nangyari. Was it an arrest or was it a voluntary surrender? Either way, nangyari na yung kailangan mangyari, which is for the court to acquire jurisdiction of the accused. At nakikita namin ni Yusek Dato ngayon ang significance, is sa malaking significance na lang ng difference between arrest or voluntary surrender is for purpose. Nabatid na sa ilalim ng Revised Penal Code Article 13 na Paragraph 7, ang voluntaryong pagsuko o voluntary surrender ay isang kinikilalang mitigating circumstances kung mapapatunayan sa pagdinig sa kaso na siya nga ay voluntaryong sumuko at hindi dinakip. Itatala ito ng korte bilang mitigating circumstances. Sakaling mapatunayang nagkasala sa huli, gagamitin ng korte ang nasabing pangyayari para ibaba ang sentensya sa pinakamababang antas na pinapayagan ng batas para sa kanyang kaso. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Alright, at yan po ang huling report po natin for this afternoon. Pero marami po tayong mga pag-uusapan. Nako, naging makasaysayan at naging kahit pa paano naging ma-action po ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero wag po kayong bibitaw dahil ang susunod na programa ay si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Impeachment pa rin ba ang kanyang topic o meron siyang mga gustong mapag-usapan? But I think it's going to be about impeachment pa rin. Kasi lalong-lalo na po sa mga unang makaka-experience ng impeachment trial, ayan, malalaman po natin kung ilan na po ang o kung ano po ang inyong edad. Kung naabutan nyo po yung impeachment trial, yung countdown ng impeachment trial, and that is with then President Joseph Estrada, ayun, medyo senior na namin kayo. Pero yung mga hindi pa po first time, this is a learning experience at mukhang si Attorney Cheryl Adami Molina meron siyang mga gustong punto rin na i-explain, halukayin, pag-usapan, ilatag. Ayan, okay. So, susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Makakasama niyo po si Attorney Cheryl Adami Molina. At sa ngalan po ng buong puwersa ng DZRH News Center, DZRH News Television, at pati po ang ating mga online na platforms, kami pong inyong naging lingkod. Sa ngalan din po ng aking partner na si Henry Uri. Ako po si Miss Karen Oyong. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating oras, 6:37.